sa iyo, Neil. Magandang araw, ma'am. Ikaw ba, Neil, sumasali ka sa mga sports fest? Yes, ma'am. Actually, ma'am, kasali ako sa basketball team ng Aviation Security Group. Sige. Pero bago yan, magandang araw sa ating mga kasangbahay. Ngayong araw sa Police at Your Service, ating saksihan ang opening ceremony ng NHQ-NSU Sports Fest 2016 sa Campo Crame. Ito ay inaabangan ng ating pulisya sa pagsisimula ng taunang siglakasan na sinasalihan ng iba't ibang unit o opisina ng Philippine National Police. Bukod dito, ay ibabahagi rin natin sa ating mga manonood ang mga tips para hindi mabiktima ng mga kawatan sa social media o tinatawag na cybercrimes. At ang matagumpay na bypass operation ng mga operatiba ng QCPD sa Tandang Sora atin ding matutunghayan. Bilang panghuli, tutukan ng mga pinakasariwang balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. Ating panoorin ang isang suspect na arestado at nahaharap sa patong-patong na kaso matapos ang isinagawang buy-bust operation ng District Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa Tandang Sora. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga ng Philippine National Police, sunod-sunod pa rin ang operasyon ng pulisya upang masawata ang paglaganap ng ipinagbabawal na droga at paghuli sa mga personalidad na nagpapakalat nito sa ating bansa. Kamakailan sa lugar ng nasasakupan ng Quezon City, isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng mga operatiba ng District Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group sa pangunguna ni Police Senior Inspector Ramon Castillo sa tulong umano ng isang impormante. Ito ang nagbunsod sa pagkakaaresto ng isang lalaki na pinaghihinala ang tulak at nagbebenta ng iligal na droga sa lungsod. Ito pa rin yung Kuplan Akara namin. As usual, yung minomonitor natin sila, and then yung isang informant natin dumating at in-inform kami na itong alias Ricky na si Sunny Baculanlan Culinayo, kung saan siya yung may dala ng Honda Civic na may plakang uniform Sierra Sierra 816 color black na in-identify ng ating informants. Ngayon, nag-conduct kami ng buy-bust operation nung araw ng 3:40 p.m. along Tandang Sora Avenue na kung saan ay naghihintay itong subject namin na alias Ricky. So nag-form ako ng team, magpapanggap na isang pusher buyer. Bibili kami ng halagang 100 gramo dun sa tao at natuloy yung aming transaksyon. So paikot-ikot, paiba-iba ng lugar dito sa Quezon City hanggang nagkaroon ng kanilang pag-aayos dito sa may Tandang Sora Avenue, saan ay tahimik na lugar yung napaghulian dun sa tao. Bagamat naging estilo ng naaresto na si Sunny Baculanlan Culinayo alias Ricky ang paglinlang at pagbibigay ng iba't ibang lugar na pagtatagpuan nila ng mga pulis, ay nasukol pa rin ito at nahulihan ng kilo-kilong iligal na droga na may street value na humigit kumulang 6 na milyong piso. Ito ang paglilinaw ni Police Senior Inspector Castillo. 2 kilos and 100 grams methamphetamine hydrochloride, which is known as shabu. Anyway, itong nakuha namin 2 kilos, alam ko imported to galing China. Na talagang nakabalot ito ng pagka gano'n nakabalot ng yung kulay dilaw na parang gift wrap,
imported daw, sabi ng mga marunong sa mga illegal drugs. Anyway, na-exam na natin sa crime lab. Nasa crime lab na at positive naman yung resulta dun sa findings ng crime laboratory. Tunay na naging matagumpay ang pagkakadakip sa nagbebenta ng ilegal na droga. Ito ay dahil na rin sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at mamamayang sumusuporta sa kampanya ng pulisya kontra ilegal na droga at kriminalidad sa kani-kanilang lugar. Sa kasalukuyan, ito naman ang progress report sa nasa Cote na nahulihan ng ilegal na droga. Siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Si alias Ricky, nitong siya ni Bakulanlan, ay ang inquested na to. So ang final naming kaso is Section 5, 11, and 26 under Republic Act 9165. At kung siya naman ay napatunayang nagkasala sa hukuman. Pag napatunayan kasala, available habang buhay ng pagkakulong. Sa mga nais magbigay ng impormasyon at tungkol sa iba't ibang ilegal na aktibidad sa inyong mga lugar, makipag-ugnayan sa himpilan at tumawag sa numerong 921-5988 at magpadala ng mensahe o mag-email sa www.dai.qcpd@yahoo.com. Ito naman ang panawagan at mensahe ng ating pulisya sa publiko. Ang mensahe ko po sa mga mamamayan natin, sana tumulong sila sa kapulisan. Kami po hindi nagpapabaya para sa ikatatahimik ng ating mamamayan. Sa ngalan ho ng aming District Director na si Police Chief Superintendent Edgardo Tino, sa aming Chief of Office na si Police Chief Inspector Figueroa, sana ho ay tulungan niyo po kami na masugpo ang droga kasi para sa atin lahat ito. Sa patuloy na pagsasagawa ng one-time, big-time operations ng pulisya, babahagi natin ngayon ang accomplishment ng Pasay City Police Station. Upang mapanatiling matiwasay at mapayapa ang bawat nasasakupang lugar sa lungsod ng Pasay, patuloy ang Pasay City Police Station sa pagsasagawa ng iba't ibang anti-criminality campaigns, kabilang ang Oplan Lambat Sibat na programa ng gobyerno at ng Philippine National Police, katuwang ang lokal na pamahalaan. Kalawat ka ng operasyon kontra kriminalidad at iligal na gawain, gaya ng one-time, big-time operations ang pinatutupad at sinasagawa ng pulisya ng Pasay City sa kanilang lugar. Nagkandak po ng one-time, big-time dito po sa malapit po mismo sa ating paaralan kung ito po Pasay City West High School na kung saan po katabi lang po ito ng Cuenca Street at Pestanya Street. Sa tulong po ng ating mga operatiba, ang ating pong station intelligence, ang ating pong side, ang ating pong warrant, ang ating pong traffic. Of course, kasama po ang taga-police community relation. At yung pong tinatawag natin mga force multiplier na nagresulta po ng pagka-aresto po ng 4 na katao. Una sa 4 na nasa Cote ay sina Alfonso Mendoza Jr., 23 taong gulang at walang trabaho. Marie Chris Rejano, 28 taong gulang at wala ring trabaho. Sila ay mga pawang residente ng Pestanas Street, Barangay 69, Pasay City. Kasama rin sa nahuli si Bernadette Boniel, 37 taong gulang, walang trabaho at naninirahan sa 120 Sitio Welia 2nd, Pag-asa, Barangay 201, Pasay City. Nahulihan ang mga ito ng isang plastic bag na naglalaman ng 45 pirasong hinihinalang tuyong dahon ng marijuana. Samantala sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa kalye ng Cuenca, Barangay 69, Pasay City, nasukulang ika-4 na arestado na dating kagawad ng barangay. Bandang alas 6 ng gabi, natukoy ang suspect na si Adriano Cuenca alias Elvis na gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga. So may mga nakuhang mga ebidensya na yung tinatawag nating siya suspected na shabu. Nandan din yung ating isang M2K grenade, 1 airgun rifle, at 2 pieces Armalite replica airsoft, 1 grenade launcher replica, 1 caliber 45 magazine, and 1 pieces 38 magazine.
Nahulihan din ito ng iba't ibang uri ng patalim, isang maliit na supot na naglalaman ng hinihinalang marijuana, drug paraphernalias, 1 airgun rifle convertible to caliber 22 firearms, 2 pieces live ammunition caliber 45, 2 live ammunition caliber 38, 7 live ammunition caliber 32 at 1 live ammunition shotgun. Narito naman ang progress report sa mga nahulihan ng ipinagbabawal na droga, mga ilegal na patalim at armas. Sa kasalukuyan ng ating Southern Crime Laboratory ay ini-examine po yung mga sample po ng ebidensya. At ayan po ay sinampahan na po ng kaukulang kaso sa ating piskalya. Kaso po ngayon ay violation po ng 9165 yung po tinatawag nating Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. And the violation of Republic Act 8294 yung tinatawag po natin sa firearms law po. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko para sa agarang paglutas ng ilegal na gawain o krimen. Sa ating po mga kababayan na nananawagan po kami mga kapulisan na makipag-ugnayan po kayo para sa kaayusan at katahimikan po ng ating bansa, hindi lang po rito sa Pasay. Sa mga nais magbigay ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa ganitong masasamang gawain, mangyaring tumawag sa numerong 0998-9674-527 o dumulog sa himpilan ng Southern Police District, Pasay City Police Station, Police Station 1 sa FB Harrison Street, Pasay City. Pinangunahan ni Chief PNP Director General Ricardo Marquez ang 2016 NHQ-NSU Sports Fest sa Campo Crame. Ang masayang panimula ng Siglakasan 2016, panoorin natin. Pang-apat na taon na ng Police at Your Service Team sa pag-cover ng PNP NHQ-NSU Sports Fest. At tulad ng dati, naging exciting ang kick-off at parade nito na ginanap sa PNP National Headquarters sa Campo Crame noong nakaraang Lunes. At bukod sa dulot na benepisyo ng isang magandang aktibidad gaya ng Sports Fest para sa katawan at kalusugan ng mga manlalaro, nade-develop din ito ang pagkakaibigan at pagpapalakas ng samahan ng isang team. Kaya't mainam sa PNP personnel ang maging aktibo sa pakikilahok sa mga ganitong palaro. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula nang magtungo ang mga teams ng PNP malapit sa formation area sa harapan ng PNP Hospital. Sa harapan naman ng National Headquarters ay nakakabit na ang bawat bandila ng participating teams. Masayang makita na magkakasama ang bawat unit ng buong PNP personnel na naka-formation kasama ang kanilang mga direktor, command group, ang mga opisyal, mga PNCOs at NUPs na magkakasama bilang isang team. Narito po ang mga kalahok sa PNP Sports Fest 2016. Anti-Illegal Drugs Group headed by Police Senior Superintendent Manolo N. Ozaita with Muse Ms. Micah Gomez. Aviation Security Group headed by Police Chief Superintendent Pablo Francisco Balagtas with Muse Ms. Kimberly T. Communication and Electronics Services headed by Police Chief Superintendent Robert G. Poe with Muse Ms. Girly Joyce P. Mariano. Criminal Investigation and Detection Group headed by Police Director Victor P. Jonah with Muse Binibining Pilipinas Intercontinental 2016 Jennifer Ruth A. Hammond. Chaplain Service headed by Police Senior Superintendent Elegio E. Mativo with Muse NUP Grace A. Garcia. Legal Service headed by Police Chief Superintendent Roal B. Obusan with their muses. Health Service headed by Police Chief Superintendent Teresita Q. Dumlao with their muse Lady Diana Balikat. Civil Security Group headed by Police Director Elmer M. Soria with muse Ms. Rosa Mariel Maalihan. Directorate for Integrated Police Operations Team with their muse. Engineering Service headed by Police Chief Superintendent Jerome S. Baxinella with muse Ms. Dominic Candelaria. Finance Service Team headed by Police Chief Superintendent Elmer C. Beltihar with muse Ms. Mary Grace Imperial. Highway Patrol Group headed by Police Chief Superintendent Arnold D. Gunakaw with muses Ms. Gift Christine Dorothy G. Pagaduan and Ms. Precious Therese C. Novila.
Police Security and Protection Group headed by Police Chief Superintendent Alfred S. Corpus with News Binibining Pilipinas Supranational 2016, Joanna Eden. Intelligence Group headed by Police Chief Superintendent Fernando H. Mendez with News Ms. Andrea Fe Gomez. Logistics Support Service headed by Police Chief Superintendent Reuben Theodore C. Sindak with News Ms. Tanya K. D. Castro. Information Technology Management Service headed by Police Chief Superintendent Edwin Jose G. Nemenzo with News Ms. Reina Ray Fortes Ferrer. Anti-Cybercrime Group headed by Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo T. Ilea with their Muse Ms. Mabeth G. Villanueva. Police Community Relations Group headed by Police Chief Superintendent Nestor F. Kinsay Jr. with News Binibining Pilipinas Globe 2016, Nicole Marie Manalo. PNP Training Service headed by Police Chief Superintendent Edgar O. Basbas with their Muse Ms. Bless Riveche Madrid. Pension and Retirement Benefits Service headed by Police Chief Superintendent Lyndon G. Cubos with News Ms. Tier Daphne Onarce. Anti-Kidnapping Group headed by Police Senior Superintendent Roberto B. Fajardo with News Ms. Jennifer Celino. Crime Laboratory Group headed by Police Chief Superintendent Emmanuel L. Aranas with their muses Ms. Patricia Angela R. Halia and Ms. Marilyn C. Vargas. Maritime Group headed by Police Chief Superintendent Efren M. Perez with News Ms. Gilda Luis Saligumba Mata. The Command Group Directorial Personnel and Staff with their muses Miss International 2013 Bea Rose Santiago and Miss Grand International 2015 third runner-up Parul Shah. Headquarters Support Service headed by Police Chief Superintendent Philip Hill M. Phillips with News PO2 Carmi C. Balanay. And Special Action Force headed by Police Director Virgilio M. Lazo with News Ms. Charis Judaida D. Ortega. This would be a chance for all the PNP members to take time out from the pressure of our job, do our best to win, although it's not the ultimate reason why we joined the Sports Fest. But as I've been telling my people, excellence is the byword of the CIDG, right? Good morning. With regards to our team, the Aviation Security Group, of course, we prepared for this one and I hope we can win with lahat ng mga teams ng different units ng Philippine National Police. I wish everyone good luck. Natutuwa po ako na ako po yung piniling news ng PCRG. Kung may tatanong niyo po, ako po kasi isang nurse at hindi po nalalayo yung puso ko sa service, which is the very heart of PCRG. Kaya natutuwa po ako at sana sa pagbubukas ng Sports Fest, kasama ng buong police team ng Pilipinas, mag-enjoy po tayo. Good luck PCRG team! Yan po. Good luck. And enjoy. Let's all enjoy. Very pleasured to meet the CIDG people and of course Director Diona. Thank you, Ethan, for making this possible. I met them and they're really nice. Tapos sobrang nakakatuwa lang kasi na-meet mo yung mga officers, yung mga directors, yung sa lahat, tapos ang babait nila. Good luck sa operations ng CIDG and sa Sports Fest na ito. I just would like to say thank you for having me as your muse. Being a muse of the sector, the unit that protects the president, or is the kasama for sila beauty queens for pageants. I'm just so honored to have been chosen. I just want to say good luck for your Sports Fest. Go Team Grey and Yellow. I know we're going to win. It's a big honor for us, and so especially thank them for inviting us here. It's so nice because we're here to actually also celebrate the sportsmanship. Yes, and parang mas masaya kasi we always see them, they're serious, so like this time around they're playing games and we're the muse, so parang winner na sila. Yeah, because dalawa pa kaming muse and we're gonna win because look at them, they're all winners. They look like winners already. Yeah, so yes, congratulations already for winning. Yes. Good luck.
Ang humigit kumulang 1 oras na parada, nagsimula ang flag raising ceremony at ang actual na opening ng Sports Fest. Sa pagtugtog ng PNP Band, ang lahat ay sabay-sabay umawit ng Lupang Hinirang. Sumunod ang pagdarasal sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Eligio A. Mativo, ang direktor ng Chaplain Service. Sinundan naman ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas at ang Police Officers Pledge na pinangunahan ni Police Senior Superintendent Jerry V. Portasio, ang Chief Personnel Holding and Administrative Unit ng Headquarters Support Service. Pagkatapos ng mga ito, agad na sumunod ang welcome remarks ni Police Chief Superintendent Philip Hill M. Phillips, ang direktor ng Headquarters Support Service. Winning is not everything. What matters is, at the end of the day, we know we gave it our best shot. And so I pray that all of us play, be safe from harm and injury, and enjoy the days of competition ahead of us. May the Lord bless us throughout this day. Matapos ang welcome remarks, sinundan ito ng Lightning of the Friendship or nahawak ni Police Officer Juan Michael A. Pelaez, silver medalist in men's decathlon event in the 2015 World Police and Fire Games held last June 2015 at the Fairfax County, Virginia, USA. Sumunod na rito ang inspirational talk at declaration of the opening of the 2016 NHQ-NSU's Sports Fest ni PNP Chief Police Director General Ricardo C. Marquez. Here we are, gathered, and what a beautiful Monday to start the week. In our usual Sports Fest. We do this every year, regularly, because this makes us better. This makes us stronger. This makes us work closer. This makes us more united. Sumunod naman ang pagtaas ng mga watawat ng NHQ-NSU's sportsmanship flag na pinangunahan ni na Chief PNP, TDCO, TCDS at TAD-HRDD. Agad itong sinundan ng raising of team colors na pinangunahan ng mga head of delegation kasama ang kanilang muses. Unahan ang mga nagsipagtaas ng watawat. Bago magtapos ang aktibidad, Oath of Sportsmanship naman ang isinagawa ni Police Chief Superintendent Keith Arnold L. Signan, ang Acting Director ng Human Resource and Doctrine Development. Sabay-sabay ding inawit ang PNP Lingkod ng Bayan sa pagtatapos ng programa. Naging hosts ng palatuntunan sina Police Chief Inspector Brian R. Gregorio at retired Police Superintendent Juan F. Sindak. Sa kasalukuyan ay patuloy na isinasagawa ang PNP Sports Fest. Nakatutuwang mapanood na sa bawat laro nito ang mga participant ay nag-e-exert ng effort at panahon upang maipanalo ang kanilang laban. Makikita rin ang pagkakaibigan, pagmamalasakit, team effort at camaraderie ng bawat isa. Ang mga ito naman ang pinakamahalagang masanay ng bawat isa sa patimpalak pampalakasang isinasagawa ng pambansang pulisya. Hanggang sa susunod na PNP NHQ NSU's Sports Fest. Tinututukan ngayon ng Anti-Cybercrime Group ang modus ng mga suspect sa pambibiktima gamit ang social media. Narito ang ilan sa mga tips upang huwag mabiktima ng mga mapagsamantalang internet users. Sa panahon ngayon, iba't ibang teknolohiya ang ating ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mga modernong kagamitan na malaki ang naitutulong sa ating lahat. Subalit, kaakibat din ng modernisasyon ay ang mga krimen o iligal na gawain tulad na lamang ng tinatawag na cybercrime o krimen gamit ang internet at social media sites. Tinututukan ngayon ng Philippine National Police, partikular ang Anti-Cybercrime Group, ang iba't ibang cybercrimes. Ayon sa tala, isa ang identity theft sa madalas na cybercrime na nai-report sa kanila, kabilang ang online scams, online libel, online threats at anti-photo and video voyeurism. Dito lamang nakaraang linggo nasa kote ng operatiba ng PNP ACG ang isang suspect sa kasong identity theft matapos ang isinagawang entrapment operation laban kay Micah Aranda. Matatandaan na si Micah Aranda ang inireklamo ng celebrity couple na sina Anthony at Maricel Lagsa Pangalinan na biktima ang kanilang pamilya ng identity theft.
4 years ago, maybe 2012, ay alam na nila na may gumagawa ng fake account para sa pamilya ni Marcel Lacsa. And tsaka yung 4 niyang mga anak. So hindi nila pinansin yun. Actually kasi wala naman eh. Alam naman nila na they are, kumbaga, public figure. So may gumagawa. Na alarma lang sila is nung mga kaibigan nila, nagtataka sila bakit ang mga pamilya ni Marcel Lacsa Pangilinan ay nangihingi ng pera. So doon na naalarma yun. Naalarma sila doon kasi may mga series of incidents na although hindi naman siya directly na bigyan niyo ako ng pera, but mga ano ba, yung pang civil society na activity katulad ng fundraising, mga non-government organizations na merong fundraising itong pamilya ni Marcel Lacsa. So kung gusto niyo magbigay ng pera, through online to, through Facebook. Mula sa ginawang mga peking FB accounts ng kanilang pamilya maging ang kanilang mga anak, napaniwala ng sospek ang ilan sa mga kakilala at kaibigan ng biktima na totoo ang nabanggit na mga online accounts. Dahil dito, nagkaroon sila ng malayang komunikasyon gamit ang mga naturang accounts. Sa pagkakataong ito, kung ano-anong pabor ang hiningi ng sospek mula sa kanyang mga nabiktima, kabilang ang load ng cellphone, maging ang pangungutang ng pera at donasyon. Apektado ng husto ang kanilang mga anak. Nakita mo talaga sa bata yung talagang masama ang loob niya dahil hindi naman ako ganyan, Dad, hindi ako ganyan magsalita, hindi ako ganyan gumamit ng tao. So dun mismo, even without coordinating, nag-isip kami ng statement, inilabas ko kaagad dun sa Facebook account ng tao mismo kasi nakapag-post ako kayo. Dahil page hindi naman siya personal site. And within 6 hours, tinake down nila yung account with 18,000 likes para dun sa isang anak ko. So, ibig sabihin, pag lumaban ng magulang, pwede rin eh. Pwede rin eh. Natakot. Palagay ko mga bata din yun. But we can see the trauma in the children. Tulad na lamang ng kaso ni Micah Aranda, siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso dahil sa paglabag sa Section 4B3 or Computer-Related Identity Theft ng Cybercrime Prevention Act or RA 10175, swindling or estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code at paglabag sa RA 7610 o Child Abuse Law. Kaya naman mahigpit na pinalalahanan ng Anti-Cybercrime Group ang publiko para hindi maging biktima ng online identity theft. Palaging i-monitor ang online accounts activities. Huwag ibigay o maglagay ng personal information sa social media. Umiwas sa mga sensitibong transaction online. Habang ina-access ang online banking accounts, huwag mag-surf o gumamit ng anumang websites. Maglagay ng antivirus program at firewall sa computer at laging mag-update ng software. Ihiwalay ang password sa online banking and non-banking accounts at magkaroon ng matibay na email password at regular itong palitan. Sa mga nais mag-report ng anumang uri ng cybercrime activities, tumawag lamang sa kanilang himpilan sa 0908-8851-003 o sa 414-5506 o dumulog sa himpilan ng Anti-Cybercrime Group sa loob ng Campo Crame malapit sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group. Narito ang mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Bahagi ng mas pinag-igting na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga ang sunod-sunod na drug operation sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, matagal na niyang direktiba sa mga pulis na ayusin ang lumalalang problema sa droga, ngunit pansamantala itong hindi nabigyan ng pansin dahil naging abala sila sa paghahanda ng seguridad sa APEC Summit at eleksyon. The campaign against drugs have been there. 11 months ago I said, we will intensify the campaign against drugs. Ipinagtanggol din ni General Marquez ang mga pulis na nakapapatay sa mga suspect na umano'y paglabag sa karapatang pangtao. If you violate the law, we will run after you. If you would fire at responding officers, they will respond accordingly. Ayon pa kay General Marquez, mayroon din naman silang sariling investigasyon kung may napapatay na mga suspect sa mga operasyon.
And the investigating teams will make us a conclusion whether, number one, justified ba yung shooting incident. Sa tala na inilabas ng PNP, umabot na sa 29 ang mga suspect na nasawi sa drug operations simula May 10 hanggang June 15 ng taong ito, kumpara sa 39 na mula noong Enero hanggang May 9, 2016. Matapos ang forensics at DNA testing, kinumpirma na ng PNP Crime Laboratory na kay Canadian kidnap victim Robert Hall ang pugot na ulong natagpuan sa Hulo, Sulu noong 1 linggo. Ayon kay PNP Crime Laboratory Director, Police Chief Superintendent Emmanuel Aranas, nagpadala ng DNA profile ni Hall ang Canadian government na siya namang ikinumpara nila sa specimen na nakuha sa pugot na ulo. Aniya, nag-match ang ipinadalang DNA profile ni Hall sa DNA sample na hawak ng Crime Laboratory mula sa buccal swabs, neck muscles at neck air lab ng pugot na ulo. Binigyan kami ng ready document from Canada na kasi siya doon way back, nag-submit siya ng specimen doon at kinuha na yung DNA profile doon, so may established DNA profile siya sa Canada. Matapos ma-identify ang pagkakakilanlan ng pugot na ulo at i-consider nilang case close ang usapin, agad nilang inilipat ang custody nito sa Canadian Embassy. Finally, we have confirmed the identification of the decapitated head. Ito yung kidnap victim na ang pangalan ay Robert Hall. Samantala, bagamat hindi pa rin nahahanap ang katawan ni Hall, ay tiniyak nitong kahit nasa advanced stage of decomposition na, ay kaya ng Crime Laboratory na kumuha pa rin ng DNA samples at i-cross-match sa DNA profile ni Hall. Batid ni incoming Philippine National Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa na matinding adjustment ang kakailangan niya oras na magsimula na siya sa trabaho. Aniya, isang malaking hamon sa kanya ang pamunuan ang 160,000 puwersa ng PNP. Bunsod nito, lumapit siya sa mga dating opisyal ng PNP upang humingi ng payo. Hingi ako ng advice. In fact, marami ng advices na natanggap ko. Ano po yung makakatulong yan sa akin, sa aking pagganap ng aking tungkulin. Una niyang nilapitan si dating PNP Chief at ngayon ay Senator Panfilo Lacson na ang payo sa kanya ay huwag magpapasilaw sa pera. Binigyan din siya ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ng technical advices kung paano pangangasiwaan ang security measures laban sa New People's Army at Moro National Liberation Front. Isa rin sa pinakamagandang payo na natanggap niya ay mula kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Start acting like the father of the PNP organization. Magiging ama ka. Yan ang magandang advice sa akin ni General Marquez. Tiniyak ni General De La Rosa sa publiko na wala siyang anumang kinasasangkutang sindikato o irregularidad. Ma-offer ko lang sa taong bayan sa pagpasok ko bilang Chief PNP, I come with a clean heart and clean conscience. Magkakain ng motion for reconsideration ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group kaugnay ng pag-dismiss ng Department of Justice sa kaso ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national na si Yan Yishu alias Randy. Si Marcelino at alias Randy ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos silang mahuli ng PNP, AIDG at PIDEA sa isang townhouse sa Santa Cruz, Manila noong Enero. Nakumpiska rin sa nasabing operasyon ang 76 kilos ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 380 million pesos. Ngunit pinawalang bisa ng DOJ ang kaso laban kay Marcelino dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya. Una na ring pinayagan ng Quezon City RTC Branch 82 na pansamantalang makalaya si Marcelino matapos magpiyansa ng halagang 1 million pesos. Ayon kay AIDG Chief of Staff Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, ginawa nila ang kanilang trabaho kasama ang PIDEA na hulihin ang lahat ng nasa loob ng sinalakay na shabu laboratory. Hindi rin umano sila nagkulang sa isinumiting ebidensya at ayaw din nilang isipin na may nakialam sa kaso kaya ito napawalang bisa. Lahat ng remedy gagawin namin to save this case. Tiniyak
Tiyak naman ng AIDG na handa sila sa mga susunod na hakbang ni Marcelino at iginiit na wala itong personalan. Basta you are in good faith, yung presumption of regularity nasa amin. Trabaho namin ito eh. Hindi namin siya pinersonal. Bagamat nakaramdam ng mababang moral, sinabi ni Suwan na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho at panghuhuli sa mga sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, naniniwala naman ang kampo ni Marcelino na nagkaroon lamang ng miscommunication sa pagsasagawa ng operasyon sa nasabing Shabu Laboratory at umaasa siyang malilinawan na ang issue kasunod ng desisyon ng DOJ sa kaso. Kinumpirma ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang pagtaas ng bilang ng mga drug user sa bansa. Ayon kay AIDG Chief of Staff, Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, base sa tala ng Dangerous Drugs Board, nasa 1.8 milyon na ito noong 2015, mas mataas sa 1.2 milyon noong taong 2014. Aniya, ang pagtaas ng bilang ng mga drug user sa bansa ay bunsod na rin ng pagdami ng supply. Flooded yung natin, yung street natin, kasi maraming production ang discover sa bansa natin, production ng methamphetamine. Karamihan aniya sa mga user ay lalaki, nasa 30 taong gulang, walang asawa at may average monthly income na 15,000 pesos pataas at nakatira sa urban area. Sinabi pa ni Suwan na sa mahigit na 42,000 na barangay sa buong bansa, 11,321 dito ang drug affected o nasa 26.93% kung saan pinakamarami sa Region 4A na nasa 1,918 barangay o 49.28%. Kaya naman, puspusan ang ginagawang operasyon ng AIDG laban sa iligal na droga. Simula noong 1997, 98 ng Shabu Laboratory ang kanilang sinalakay at 46 dito ay pawang nasa Metro Manila, habang tig-18 naman ang Region 3 at Region 4A. Hanapin namin to. Ito yung mga pushers, sa street pushers. Ito yung number 1 nagbibigay ng problema sa ating bansa. Apila ng AIDG sa mamamayan, makipagtulungan sa kanila at i-report ang mga barangay na sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot upang tuluyan ang malutas ang problema sa illegal drugs. I-report nila kung sino yung drug personality sa lugar nila. Ito yung tamang panahon na para ma-address natin itong problema sa droga, lalo sa mga barangay. Nasa 54 na ang mga drug suspect na nasawi sa mga lehitimong operasyon ng Philippine National Police simula noong May 10 hanggang June 20. Umakyat na rin sa 4,312 ang mga naaarestong umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Base sa tala ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM, mula June 16 hanggang 20, pinakamarami sa naaresto ay mula sa Region 4A na nasa 206, habang nasa 20 naman ang napatay. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ito'y dahil sa pinag-igting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga. Aniya, naging inspirado ang mga pulis sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa droga dahil ito ang pangunahing isinusulong ng papasok na administrasyong Duterte. Kung nakita natin, the incoming president himself, ang kanyang focus, priority programs is against illegal drugs. And the front line is the Philippine National Police. Kaya ito yung masigasig na kampanya ng ating kapulisan. Because basically that is the number 1 priority of the incoming president. Paliwanag naman ni Mayor, ang kanilang ginagawa ay pawang mga lehitimong operasyon at napapatay lamang ang mga suspect kapag nalagay na sa peligro ang buhay ng mga pulis. Kaugnay ng pinag-igting na drug operations, kinumpirma naman ng PNP Crime Laboratory na naging abala sila simula noong May 10 at nangangailangan ng dagdag tao. Ang Crime Lab, honestly, meron pa kaming kakulangan sa personnel. But just the same, we're doing our best para makaresponde. Sa ngayon, sa tala ng PNP Legal Service, iisa pa lang ang pulis na nakasuhan simula noong May 10. Nakahanda naman ang kanilang opisina sa pagtulong sa mga pulis na makakasuhan sa kanilang pagganap sa tungkulin. We're also anticipating that with their vigorous enforcement of the law, especially the anti-drug, dangerous drugs law, they will also become vulnerable to counter charges. 5
Ilang araw bago bumaba sa pwesto ay nagpasalamat na sa mga miyembro ng media si outgoing Chief PNP Police Director General Ricardo Marquez. Ayon sa General, malaking tulong ang mga mamamahayag upang maiparating sa publiko ang kanilang mga programa at proyekto. A very big part of me would like to say thank you. Thank you for your support. Siyempre, hindi kahit anong galing ng Philippine National Police, pag hindi na i-communicate yung ginagawa namin, walang kwenta. Sinabi ng General na sa pamamagitan din ng media, nalalaman niya ang mga maling gawain ng kanyang tauhan at kung ano pa ang mga dapat niyang pagbutihin sa trabaho. Si General Marquez ay 34 na taon na sa serbisyo at bababa sa pwesto sa Martes, June 28. Mas maaga ng 2 buwan sa kanyang retirement date na August 28. Aniya, nais niyang makuha agad ng susunod na Chief PNP ang 4 na estrelya sa balikat kaya't bababa na siya sa pwesto. Even before election, sinabi ko ng whoever wins, I will retire on June 30. So, kung hindi ako magre-retire, the incoming chief will not be able to sport this 4-star. So, sabi ko kay Gerald De La Rosa, I want you to hit the ground running on June 30. So, I will be out by then. Dagdag pa ng General, nais niya muna magpahinga kasama ang kanyang pamilya pagbaba niya sa pwesto at ibibili niya ng bahay sa kanyang bayan sa Maragondon, Cavite ang makukuha niyang retirement pay. Tuloy nating suportahan ng Philippine National Police, ang programang Oplan Lambat Sibat at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po natin itong maaksyonan. Samantala, kung meron kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang PCRG sa Facebook. I-like ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa newspnp.gov.ph at sa PNP text line. I-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV. Ako po si Piotr Mariano Flormata Jr. ng Aviation Security Group. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ricardo C. Marquez, sa Direktor ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Nestor F. Kinsay Jr. at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Superintendent Christine R. Bagundol, Assistant Chief ARMD ng PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service!